Hello! Samahan nyo akong alamin ang kwento ng isang makabagong pabula, isang kwento tungkol sa isang babaeng nagngangalang Calix at ang kanyang anino na bigla na lang nagsalita. Isipin mo nga, di ba? Yung anino mo na laging nandyan lang, tahimik na sumusunod sa'yo, paano kung bigla na lang siyang kumausap sa'yo? Ano kaya ang sasabihin niya? Well, yan mismo ang tanong na nasa puso ng kwentong tatalakayin natin ngayon. So simulan natin sa umpisa, sa isang tahimik na simula. Dadalhin ko kayo sa maliit na bayan ng Luntian kung saan nakatira ang bidan nating si Calix. Si Calix, hindi siya yung tipo ng tao na madaldal. Ang kakaiba sa kanya at ang lakas niya ay yung abilidad niyang makinig. Hindi lang sa mga salita kundi sa mga bagay na hindi kayang sabihin. At itong katangian niyang ito mismo ang magiging susi sa buong paglalakbay niya. At ito ang paniniwala niya. Para sa kanya, ang totoong pag-intindi hindi yan nakukuha sa ingay, kundi sa katahimikan. At itong prinsipyo na ito ang naghanda sa kanya para sa pinakakakaibang pag-uusap ng buhay niya, yung pakikipag-usap sa sarili niyang anino. Ngayon, pumunta tayo sa ikalawang bahagi, ang pagsasalita ng anino. Dito na ngayon magbabago ang lahat. Yung katahimikan biglang nabasag at hindi ng tao kundi ng anino mismo ni Calix. Alam mo kung anong pinaka-interesante rito? Hindi yung nagsalitang anino, kundi yung naging reaksyon ni Calix. Kasi napansin niya parang mali yung pagsunod ng anino niya sa kanya. Pero imbis na matakot, naging curious siya. At nung narinig niya yung mga salitang yan, doon nagsimula ang usapan na babago sa buong pagkatao niya. So sa halip na tumakbo palayo, hinarap niya yung misteryo. Nagtanong siya ng isang simpleng tanong na magbubukas ng lahat. Sino ka? At yung sagot, napakalalim. Dito na natin malalaman na yung anino, hindi siya ibang nilalang. Ito pala yung mga parte ng pagkatao ni Calix na matagal na niyang tinatakbuhan o iniiwasan. Ito yung turning point Dito siya namili. Itutulak ba niya palayo yung anino o haharapin niya to? At pinili niya yung panglawa. Pinili niyang makinig. Isang napakatapang na desisyon, di ba? Nabuksan ang sarili sa mga katotohanang dala ng dilim. At syempre, ang pagharap sa sarili, hindi yan basta-basta. Dito na tayo sa ikatlong bahagi, ang mga pagsubok ng dilim. Dito ngayon masusubukan ang bagong ugnayan ni Calix at ng anino niya. Dito natin makikita yung dalawang mukha ng pakikinig sa sarili. Sa isang banda, dahil sa bulong ng anino, nailigtas niya yung isang nawawalang bata. Isang tagumpay, pero sa kabilang banda naman, nagkamali rin siya ng payo at nagalit sa kanya yung mga tao. So anong ibig sabihin nito? Hindi pala perpektong gabay ang inner voice. At ito ang lesson na binigay ng anino mula sa pagkakamali niya. Parang sinasabi niya na, hey, kasama sa laro yan. Ang pagiging totoo sa sarili, ibig sabihin kailangan mo ring tanggapin na minsan magkakamali ka. Kasama yung panganib. At nang humingi ng paumanhin si Calix sa nagawa niya, ito naman ang sinabi ng anino. Isang paalala para sa ating lahat na yung pagunlad, hindi yan nagsisimula sa pagiging perpekto. Nagsisimula yan sa pag-amin sa sarili nating mga pagkukulang. Lahat ng pinagdaanan niya, lahat ng tagumpay at pagkakamali, dito yan lahat hahantong. Ito na ang ikaapat na bahagi, ang pag-iisa ng sarili. Yung hangganan sa pagitan ni Calix at ng anino niya, dito na yan magsisimulang maglaho. Dumating sa punto na biglang tumahimik yung anino. Bakit? Dahil hindi na kailangan ni Calix ng boses na tagalabas para gumabay sa kanya. Yung boses ng anino, naging parte na ng sarili niyang isip. Yung dating gabay sa labas, naging karunungan na sa loob. At dito na yung pinakamalupit na realization. Doon niya na-gets. Hindi pala sila magkakaiba. Yung anino ay siya at siya ay yung anino. Isa lang pala sila, dalawang bahagi ng iisang pagkatao. So, ano ba talaga itong anino na to? Ano yung pinaka-metaphor ng kwento? Well, heto na. Ang nagsasalitang anino ay walang iba kundi ang kanyang konsensya. Oo, yun pala yun. Yung boses sa loob natin na laging nandyan, laging nagsasabi ng totoo kahit masakit pakinggan. At para sa ating huling bahagi, ang aral ng anino. Ngayong buo na si Calix, ngayong yakap na niya ang lahat ng parte ng sarili niya, ano na ang pamanang iiwan niya para sa atin? Kaya kung may mapupulo tayong aral sa paglalakbay ni Calix, siguro ito yun.
4 na simpleng bagay. Una, matuto tayong pakinggan ang katahimikan. Pangalawa, kilalanin natin ang sarili nating mga pagkakamali. Pangatlo, harapin natin yung mga bagay na iniiwasan natin. At pang-apat at pinakaimportante, intindihin natin na kailangan natin pareho ang liwanag at dilim para maging isang buong tao. At dito nagtatapos ang ating pagtalakay. Isang magandang paalala, di ba? Na habang lahat tayo ay naghanap ng liwanag, huwag nating kakalimutan na may mga aral ding dala ang dilim. Dahil ang tunay na pagkilala sa sarili, nabubuo yan sa pagtanggap sa pareho.